Ang istruktura ng organisasyon o organizational structure ay tumutukoy sa paraan ng paghahati-hati ng mga gawain, responsibilidad at otoridad sa loob ng isang organisasyon o institusyon na gaya ng isang kooperatiba. Narito ang mga pangunahing bahagi ng struktura ng isang organisasyon. Una ay ang hierarkiya o hierarchy. May division ng trabaho o division of labor. May mga makikita dito yung iba't ibang departamento o department at mga posisyon na gumagawa sa loob ng isang organization. At ang panghuli ay yung tinatawag nating ugnayan ng pag-uulat o yung reporting relationship. Isa-isahin natin. Ano ba itong tinatawag na General Assembly? Ang General Assembly sa isang kooperatiba ay ito ang pinakamalaking pagpupulong ng mga membro ng kooperatiba. Ito ang tinatawag na pangkalahatang pagpupulong sa Tagalog. Ang General Assembly ay may isang definasyon sa ating batas at kahit sa mga bylaws ng mga kooperatiba, ito ay nakasaad kung ano ba itong General Assembly. Sa pangkalahatan, kung minsan, ang mga kooperatiba ay iba ang kanilang pagkakaintindi dito sa General Assembly. Tinatawag nilang General Assembly nakabase doon sa lahat ng mga nakarehistro na kanilang mga membro. Pero sa ating batas at sa mga nakalagay sa mga bylaws, ang ibig sabihin ng General Assembly meeting ay ito ang pagpupulong ng mga membro ng kooperatiba na may karapatang bumoto sa taon na iyon. Kasi nga ang mga kooperatiba ay taon-taon yan na bumoboto. So, hindi ang basihan ng tinatawag natin na quorum o yung minimum na bilang ng dadalo upang matuloy ang isang pagpupulong. So, yun ang definasyon ng General Assembly. Pagpupulong ng mga membro na may karapatang bumoto. Ayan. So, susunod. Ano naman itong mga posisyon na nasa baba ng General Assembly? Mayroon tayo ditong Audit Committee, may Board of Directors, may Election Committee. Anong ibig sabihin yan? Sa mga kooperatiba dito sa ating bansa ay ganito yung pagpipili ng mga magiging mamiminuno sa isang kooperatiba. Itong tatlo na ito, Audit Committee, Board of Directors, Election Committee, ay ito yung mga posisyon o opisyal ng kooperatiba na tinatawag nating
elected positions o elected officers. So ito yung mga bobotohan ng mga miyembro. Yan. So hindi kailangan na iboto lahat. Tatlo lang ang binobotohan sa loob ng kooperatiba. Ang audit committee, ang board of directors, ang election committee. Ngayon, punta naman tayo dito sa mga nasa baba. Yan, yung mga nakikita kayo dito. Mayroon tayong mga committees. May iba pa dyan na may si secretary, mayroong treasurer. Yan. Sa kooperatiba, may dalawang uri ng mga opisyal. Yung una, natukoy na natin, ito yung mga elected o kaya yung mga ibinuto ng mismong mga miyembro. Pangalawa, may tinatawag tayo na mga appointed officers. Sino naman itong mga appointed officers? Itong mga appointed officers naman na ito ay mga pinili o inappoint na ng mga naging bahagi ng board of directors o ano-ano yung mga posisyon na ang board of directors na ang mamimili. Una, nandito yung ating secretary. Yan. I-appoint na yan ng board. Sino pa? Yung magiging secretary ng board of directors. Yan. Sino pa? Yung mga iba't ibang committee. Mayroon dyan mediation committee, may ethics committee, others. Ito yung mga education and training committee, gender and development committee, yung mga involved sa credit operations, may credit committee sila, at iba-iba pang mga committee na nakikita nila na kailangan sa kanilang operasyon o kooperatiba. So, yan yung mga iba't ibang opisyal sa loob ng kooperatiba. Ngayon, susunod, nakikita natin dito, may management and staff. Ano naman itong management and staff na ito? Yan. So, ang kooperatiba, gaya ng mga nakaraan natin na pag-aaral, ay isang modelo, maibibilang sa isang modelo ng negosyo. Magninegosyo ang kooperatiba. So, ang tanong, sino ngayon ang mangangalaga sa negosyo ng kooperatiba, magpapatubad sa araw-araw na business ng co-op? So, ito yun. Nasa kapangyarihan na ng board of directors ang mamimili o mag-hire ng kinakailangang tao sa loob ng business ng kooperatiba. So, yung tinatawag nating management and staff. So, sino-sino yung mga kailangan dyan sa management and staff? Unang-una na kailangan mo ang tinatawag natin na manager. So, meron kang manager, hindi yan nawawala. Sa ating batas, ang manager ay hindi pangkaraniwan na empleyado ng kooperatiba. Sa ating batas, siya ay naisasama bilang isang opisyal sa loob ng kooperatiba. Ang sunod, tungkol kay manager, ano pa yung kailangan natin sa management and staff? Kailangan mo dyan ng may accountant ka. Ano pa? Mayroon kang bookkeeper. Ano pa? Mayroon kang kahera o cashier. So yun yung mga mostly pangunahin na empleyado sa loob ng kooperatiba. Siyempre, hindi lang dun. Nakadepende pa rin sa mga negosyo
ng isang kooperatiba. Pwede ka pang magdagdag, kumbaga na-involve ka sa lending. So, mangangailangan ka diyan ng mga magiging kolektor mo o kaya mga CIBI, yan. Kung may mga grocery naman ang cooperative nyo o isang bilihan, mayroon kang kukuning mga sales clerk, sales crew. O, may mga gasolinahan ka, kukuha ka pa dyan ng mga gasoline boy, gasoline girl. At iba-iba pang mga tao na kailangan sa iyong mga negosyo. Pero yung mga yan ay magiging mga tauhan na ng inyong makukuha na isang manager. So, yan ang isang organisational ng isang kooperatiba sa ating bansa. So, hanggang dyan muna siguro tayo. At marami pa tayong i-discuss tungkol sa organizational structure at hayaan nyo at isa-isahin pa rin natin kung ano pa yung mga kailangang natin na ibahagi para makatulong tayo sa mga nag-aaral, yan, mga basis nila sa research, yung mga katulad natin na involved sa mga kooperatiba, yung mga mismong mga opisyal ng kooperatiba, yan, management and staff. Yan. So, maraming salamat. So, kung mayroon kayong mga gustong ma-discuss natin, ilagay nyo lang sa ating comment sections. Magtanong kayo dyan. Yan, at gagawin natin ang ating makakaya hanggat sa kaya natin na sagutin o kaya magbigay ng ating mga opinion regarding sa mga topiko na inyong gustong mapag-usapan sa ating mga pag-aaral na ito.